Isang mapagpala at mabiyaya pong araw na muli, mga kapatid ko sa Panginoon. Ako po ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos nating buhay sa araw na ito, sa minsan pang pagkakaloob niya sa akin ng pagkakataon upang makapagbahagi po dito sa live streaming po ng School of Church Builder. Muli po, ako'y nagpapasalamat sa kanyang mga lingkod, ang grace carrier po ng tribe na ito, sila Pastor Wilbert at Pastora Jasmine Butial. Gayon din po sa kabuuan po ng School of Church Builder na nasa likod po ng pagfa-facilitate ng live streaming na ito, magi pong sa amin pong grace carrier, sila Pastor Arnel at Pastora Merlisol. Salamat po sa patuloy na opportunity na binibigay nyo sa amin upang kami po ay patuloy na malinang, mahasa at umunlad sa amin pong mga kaloob na ipinagkatiwala po ng Panginoon sa amin. Muli po, I hope na ang bawat nagsisipakinig ngayong hapon, ang hindi ko lamang hope, kundi dalangin ko, ayon sa inyong uhaw at gutom ay katagpuin po kayo ng banal na spirito at pagkalooban na matanggap ang kaunawaan na mula sa Kanya patungkol po sa kaunawaan sa mga bagay sa Kanyang kaharian. At patuloy po na tayo ay matanggap natin ang ating portion na kung saan ay magbibigay sa atin ng nourishment upang tayo'y patuloy na makapanagumpay at maging matatag at mabunga sa ating buhay pananampalataya bilang tayo ay nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo at bilang tayo ay naging mamamayan na ng kaharian ng Diyos. Muli po, pagbati ng pinagpala at mabiyayang hapon sa bawat isa sa inyo. Ang isa po na matingkad sa taong ito ng 2023 ay alam po natin na pinag-aangklahan ng ating pananampalataya ay mga prophetic word na inirelease ng Diyos para sa atin through His servants, ang mga lingkod po niya. At ang isa nga po dito ay para po sa tribe ng School of Church Builder is 2023 is the year of kingdom manifestation. At ako po'y naniniwala na sa kasalukuyan, tayo po'y lumalakad sa second half ng taong ito, ay tayo po'y marami ng mga karanasan sa nakalipas na kalahating taon o first half ng taong 2023 patungkol sa kung paano ng Diyos inaalaw na ang kanyang paghahari o ang kanyang kingdom ay mag-manifest sa bawat isa na tumanggap ng word na ito, ng prophetic ng word na ito na inilak-in natin sa ating puso. Ako'y naniniwala na itong mga salitang ito, itong prophecy na ito, itong prophetic word na ito, itong na-word na ito para sa taong ito ng 2023, doon sa mga naniniwala at patuloy na ninonorish sa kanilang puso. Ako'y naniniwala na yung mga binhing iyon na salita ay iyan ay nag-germinate at mayroon ng mga bunga tayo na nararanasan. And it is my prayer that we would be able to experience the 100-fold na harvest ng mga seed na iyon na ating tinanggap sa ating mga buhay. That indeed, 2023 is the year of kingdom manifestation. Kaya ito po ang nais kong ibahagi sa bawat isa sa hapong ito na ang title po na aking inilagay sa aking tatalakayin ngayong hapon is Manifesting God's Kingdom in Our Lives, because tayo po ang magmamanifest talaga nito sa ating mga buhay. Because as far as God is concerned, He already released the word that He wanted His kingdom to manifest ngayong taong ito. At upang ang kingdom niya ay mag-manifest, ito'y magsisimula sa kanyang mga anak, sa kanyang bayan, sa bawat iniligtas ng Panginoong Hesus, sa bawat mamamayan ng kanyang kaharian. Nais niya na ang kanyang paghahari ay patuloy na mahayag, makita, maging evident. At talagang sabi nga ng marami ngayon, nakikita ko at nababasa sa social media, itong words na ito'y ginagamit nila, yung sinasabi nilang i-manifest na yan. So this is the word for the season na let us manifest God's kingdom. I-manifest natin ang kaharian ng Diyos sapagkat ang dinala ni Jesus dito sa lupa ay hindi
relihiyon, hindi organisasyon. Ang kanyang dinala dito ay kaharian. Kaya po, ang sabi po sa Isaiah ay walang katapusan. There will be no end to the increase of God's government na dala-dala ng Panginoong Jesus dito sa lupa. Ano pa? Ang isa pa po na karakteristik ng taong ito, though we are halfway to this year, is that, sabi po ni Dr. Jonathan David, is 2023 is the year of increasing our territorial influence. Na may kaugnayan po ito doon sa prophetic word na nirelease ni Pastor Wilbert na yung kingdom manifestation, because when the kingdom of God is manifesting inevitably and obviously sa ating mga buhay, ay hindi po mapapasubalian ang pagkakaroon ng increase ng territorial influence in and through our families. Yan po naman yung prophetic word na inirelease ni Dr. Jonathan David. Magkakaroon ng pag-angat, magkakaroon ng pag-unlad ang territorial influence ng natin through and in our families. At kasama nga po doon sa tinalakay na yun ni Pastor Wilbert, let me run through quickly dun sa 10 na kanyang ibinigay sa atin na kung saan ay pwede nating iangkla yung pananampalataya natin. Magandang kaugalian po talaga yan na pag tayo ay may nare-receive na mga prophetic words, these are good materials for us every time we will lift our voices in prayer, every time we will make petitions, every time we will make requests on heavens, ay atin po itong uusalin, atin po itong babanggitin. Bakit? Kasi, Lord, ito yung sinabi mo. Sabi mo, maniwala kami sa iyo at kami ay magtatagumpay. Maniwala kami sa mga lingkod mong propeta at kami ay mai-establish. Yan yung sinabi ng Panginoon na pag tayo naniwala sa winika ng kanyang propeta, tayo naniwala sa Kanya, we will be established, we will be successful. And ito yung now word na sinasabi ni Lord that 2023 is the year of kingdom manifestation. And these are the things na dapat ay malaki natin sa ating mga puso, mga kapatid, na hindi natin dapat kalimutan, kundi ito'y ating bulay-bulayin hanggat ito ay mag-manifest, hanggat ito ay makita in the natural from the inside. Let us live it out from the inside out to the going outside, na talagang makita ng mga tao sa paligid natin na yung kaharian ng Diyos talaga ay ito'y hindi relihiyon, kundi talagang ito'y hayag na hayag sa ating buhay. So what are those 10 characteristics na binanggit ni Pastor Wilbert? Let me run through quickly. Number 1, there will gonna be frequent divine encounter. I believe that many of us are experiencing frequent, hindi lang basta divine encounter, kundi padalas ng padalas na ikaw ay iinom lang ng tubig, na ikaw ay iihilaang sa CR o maliligo. It can be na kung anumang ginagawa mo, hallelujah, ay ikaw ay encounter suddenly ng Lord. I will always remember the encounter Gideon has with the Lord. When he had an encounter with the Lord, hindi naman intentional, hindi naman yung time na yon naghahanap si Gideon naka-fasting, hindi Ang ginagawa niya, we know that Gideon is nagigiik siya sa kuweba ng mga grains, at alam natin, suddenly the Lord appeared to Gideon. Gideon had a divine encounter with the Lord. Sino pa po sa Bible ang hindi naman siya nagpe-pray pero in-encounter siya ni Lord? Si Jacob, we all know that Jacob was sleeping sa bato. Diba natutulog siya? He is at rest. And suddenly, the Lord encountered him in a dream. Grabe, si Lord, hindi natin siya pwedeng limitahan na ang encounter niya lang sa buhay natin are those times na tayo'y naka-fasting, tayo nagbabasa ng Biblia, o tayo ay nakikinig sa mga preaching. Yung mga yan ay pwede at madalas ay kapamaraanan ng Diyos para tayo'y kanyang kausapin. But let us not limit the ways of God in encountering us. Dahil pag siya'y
desisyon. Alam ni Lord yung heart natin kung tayo'y naghahangad talaga ng mas malalim na encounter sa Kanya. Kung desire ng puso natin na siya'y masumpungan natin sa buong maghapon. And behold, God can encounter us in ways that we never expect. In moments na hindi natin, yun yung time na the least we expect ay pwedeng yun yung mas dramatic encounter na magkaroon tayo sa Panginoon. Grabe po si Lord. Ako po lately na I am experiencing these things na iinom lang ako ng tubig, then suddenly in my spirit I know the Lord is touching my heart, and bigla na lang akong mapapaiyak because I can just simply sense the nearness of His presence. Na hindi ko naman intention, na ang intention ko, kukuha ka ng tubig, iinom ako. Then suddenly biglang, pak! Sabi ko, wow, grabe Lord, na parang wala ka nalang magawa kundi mag-sing out kay Lord, magpuri sa Panginoon, to be silent and allow Him to just simply talk to you, to your heart, to just simply speak to you sa spirit mo, because we are spirit beings. And because we are spirit being, ay tayo'y may kakayahang kumonekta sa ating Diyos. So, isa po ito sa matitinding blessing ng year ng Kingdom Manifestation. Yung magkakaroon tayo ng, ang mabigat dito, frequent, madalas. Hindi bastang divine encounter, hindi seldom, hindi bihira lang, kundi ang sabi dito, frequent. Pangalawa is supernatural provision. Grabe po ang Panginoon. Talagang, when God opens the doors of heaven, every provision that we will need, ayan naman po kitang-kita natin in the life testimony po ng grace carrier ng School of Church Builder, no other than Pastor Wilbert Butial. Siya po ang living testament kung paano siya talaga ay pinoprovide ni Lord supernaturally sa mga season na ito, how He is experiencing talaga yung provision ni Lord na hindi kaya ng human strength, hindi kaya ng yung connection lang natin whatsoever, but the Lord is really providing in ways that we cannot imagine or we never thought of. Hindi natin akalain, yan yung mga hindi natin akalain, yan yung mga hindi mo inaasahan, pero pag si Lord ang nag-open up ng kanyang provision, yan nga yung sinasabing beyond measure. Lately, I am meditating on this kasi madalas masabi lang natin that we are blessed beyond measure. But do we ever have comprehension what it means to be blessed beyond measure? When you say beyond measure, I remember in the account of Jacob, nung si Jacob po, nung time na siya'y governor na ng Egypt, 7 years of plenty, naka-record po doon that because the harvest, the grains, are too numerous to count, ang nakalagay po doon, but because the harvest is beyond measure, they stop recording. Tumigil na sila pagre-record kasi nga beyond measure. When you say beyond measure, it's countless. I mean, hindi mo na talaga, parang hirap na ang accounting mo na computein yung beyond measure. And yun nga, what God is doing is it has something to do with hindi po yung natural provision lang na bunga ng ating pagpapagal, kundi yung may kasama talagang divine favor ni Lord to experience supernatural provision. At personally po, ang dami naming karanasan sa first half na ito, ng taon na ito, how the Lord has supernaturally provide sa amin pong mga pangangailangan, yung mga, hindi lang needs even seeds for sowing, even seeds na kailangan mong ibigay, grabe talaga, nakakamangha po ang Panginoon pagdating sa mga bagay nito. Pero higit po talaga yung kung paano niya yun ginagawa.
Number 3, extraordinary protection. Lately po, kami po ay recent testimony namin is about this thing na extraordinary protection is yung related po sa aming senior pastor, kay Pastor Arnel Sol. We saw how the Lord extraordinarily protected him from having a heart attack na kung saan ay pwedeng magdulot o magdala ng kamatayan sa kanyang buhay. And we saw kung gaano si Lord ka-gracious, how the Lord protected him, and all throughout how the Lord directed him and his wife kung paano ang gagawin. Grabe po, hanggang sa nagkaroon siya ng mild heart attack, then na found out na through angiogram na kailangan siyang i-angioplasty. Salamat sa Panginoon. Bakit po? Kasi yung protection niya naaandon. Ang dami ko pong nababalitaan, kabi-kabila, dito po sa aming bayan, who experiences heart attack. And alam niyo po yung mga heart attack na tipong isang heart attack is patay agad, yung mga ganoon. Kaya po, laking pasalamat namin. Why? Because the Lord has protected our pastor dito po sa bagay na ito. Dahil what we know about our physical body, sabi nga nila, ang turing nga nila sa heart attack, ito ay traidor na sakit. So yun, kaya po sobra kaming nagpapasalamat sa Panginoon. Bakit? Because He is doing His life's purpose, and the Lord is shaking everything that has to be shaken. And the Lord is allowing him to experience extraordinary protection. I remember in Psalms 23, ang sabi doon, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Hindi po sinabi doon na tayo ay walang dadaan ng valley of death. We will go through. Ang sabi din sa salita ng Diyos, we will pass through yung mga troubles of life. But what has been promised to us by God Himself is that though we experience troubles of life, ang sabi po doon, He will surely deliver His righteous people. Yun po ang pangako ng Panginoon, yung extraordinary protection niya. Kaya po, ganun na lamang ang aming pasasalamat sa Panginoon for supernaturally providing for our pastor through yung kanya pong yung church na pinagpapastoran talaga. Grabe po kaming natutuwa sa Panginoon dahil sabi nga namin, in short time, yung needs po ni Pastor Arnel were met. Grabe po, sa amin po, supernatural po iyon na way ng Panginoon that He provided for every needs po ng aming pastor, and that He truly protected him. Another is ministry acceleration. And you say ministry acceleration it has something to do with the scope and the territory of your influence with regards to ministry. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Personally, ako po ay mayroong mga karanasan na maliliit patungkol po sa ministry acceleration. Like, sa biyaya ng Panginoon ay nakakatuwang po ako ng Pastor Arnel to minister dun sa mga lugar na pinupuntahan niya dito sa aming lugar. So to me, that is one of those a manifestation that the Lord is accelerating the ministry. Another is career promotion. Sa mga nasa trabaho po, as long as you are practicing kingdom laws and principles, you will gonna experience the favor of God na kung saan ay kayo po ay makaka-experience ng promotion. And to others, those who are in business, ako po'y naniniwala that we are going to experience more and more business expansions as the Lord allow His kingdom to manifest po sa ating mga buhay. Grabe po, ako po talagang namamangha sa Lord na though we are operating, we resume the operation of the travel agency. We never thought, ako po ang amin pong business line na mag-asawa, simula po nung kami ay bagong kasal or bago kami magpakasal is, we were in travel business industry. We were operating home-based po. And small operation lang po iyon. And then, nung pandemic po, yun po talaga ay inallow ni Lord na mag-shutdown since travel industry, so wala talagang
walang services kami dahil wala naman allowed na mag-travel. So, nag-shutdown po yun for 2 years. Akala namin, we are praying na, Lord, hindi na ba ibabalik? We are waiting to God. Hindi po kami nagreklamo, hindi kami natakot kung mawala yung travel agency because isa po sa na-establish sa heart ko is sa biyaya ng Panginoon, sa pamamagitan ng pakikinig ko ng mga mensahe ng salita niya, ng prinsipyo at tungkol sa kanyang kaharian, is na-establish na po sa puso naming mag-asawa na hindi po negosyo ang source namin, but our source is the Lord Himself. Kaya po, nung mag-close po iyon, final namin yun ng temporary closure, no business activity. So nung lumuluwag na, so we are praying, God, are we still going to push on this business industry? And nagulat na lang po kami dahil ang tugon ng Panginoon sa amin, hindi kami nakarinig na talagang kinausap kami ni Lord. Pero ang naging tugon is, kaya kami nag-resume is because many people in our place were asking us to serve them. Inihingi po nila yung mga serbisyo namin. And because of that, napilitan po kaming mag-reopen na wala kaming kaplano-planong magbukas. But we know that it is God's way of answering us. Dun sa tanong namin na nag-i-inquire kami, Lord, ito ba i-close na for permanently or i-reopen? And sa amin, tugon ni Lord yung mga inquiries sa amin, tugon ni Lord na i-reopen na at i-run na ulit yung travel business industry. So yun po yung, at nagulat kami, this time around, lumawak palalo yung market namin. Ang dami po, at ang nakakatuwa sa Panginoon, patuloy niya po kaming pinapapromote sa US market, Canada market. Grabe, amazing lang po dahil sobrang liit. I mean, home base po kami, but how the Lord is connecting us, how the Lord is promoting us and expanding our business operation is simply amazing. Grabe po, sobra kaming natutuwa how the Lord is connecting us sa mga suppliers at sa market. Grabe po, talaga ang masasabi ko na lamang is favor talaga yun ni Lord na dumaloy sa buhay namin sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Kaya po talagang kami na mamangha mag-asawa na kahit po home base pa rin yung business namin, but now we are praying to really have physical office dito po sa negosyong ito and palawakin pa yung operation na ito talaga because we want na hakbangan namin that God is really expanding this business. Na kung ito talaga yung grasya namin, dito kami ni Lord magamit in influencing His kingdom sa mga tao na nakakasalamuha namin sa industry na ito. So what else can we experience in this double decade, in this year of kingdom manifestation, in this decade of open heavens, wealth creation, influence penetration, ano pa po? Stature ascension. Ano pa po? Favor recognition. Ano pa po? Anointing multiplication. And of course, character fortification. Hindi po lagi mawawala yan. Naalala ko, sabi nga po ni Pastor Wilson, God is after our character. Talagang yung character natin ang tinitingnan ni Lord. Napaka-importante sa harapan ng Panginoon yung atin pong mga character. Kaya po itong mga bagay na ito, ay pwede po natin itong angklahan ng ating pananampalataya at itanong sa Panginoon, Lord, how can these things manifest sa amin pong mga buhay? Sapagkat kung hindi naman po magmamanifest ang mga bagay na ito sa ating buhay, ay para po bang nakakapanghinayang na narinig natin itong mga gustong gawin ng Panginoong ito sa taong ito ng 2023, pagkatapos ay hindi lamang natin mararanasan. Kaya mga kapatid, patuloy po na kayo aking ine-encourage at inaanyayahan na i-manifest natin ang kingdom ni Lord sa ating mga buhay. Sabi po sa Isaiah 9:7, of the increase of His government and peace, there will be no end upon the throne of David
David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even forever. At ito po ang sabi, the zeal of the Lord of hosts will perform this. Ito po yung ating kapanatagan, that it is the zeal of the Lord na magpa-perform ng ng pag-increase ng kanyang government and peace. At yan po'y nasasakop ang ating panahon. Hindi po nakalagay diyan na yan ay mangyayari lamang dun sa panahon nila Isaiah. Sabi doon, walang katapusan ang magiging pag-increase ng kapamahalaan ng kingdom na ito na dinala ng Panginoong Jesus dito sa lupa. Hallelujah. Kaya po, grabe. Kaya this season is really something we should be excited. Bakit? Sapagkat binabakapan talaga ng Word of God. There will be no end sa peace at government sa kingdom na ito. Kaya talagang i-manifest natin ang kingdom na ito sa ating mga buhay. Sabi pa po sa Revelation 11:15, then the seventh angel sounded, and there were loud voices in heaven saying, the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Amen. Kaya po talagang itong shorting po ito, itong inaangklahan ng ating pananampalataya, itong now word ng Lord na ito sa atin, that 2023 is the year of kingdom manifestation. Dahil yan dalawang talata pong iyan ay nagpapatunay talaga na gustong-gusto ni Lord yung kingdom niya through us, the citizens ng kingdom na ito ay mag-manifest sa bawat henerasyon. Ano po? Kaya po, let us accept this challenge that what? To experience indeed the manifestation of this kingdom in and through our lives. So, believing prophetic declarations position us to receive the grace that prepares and qualifies us to experience what we declare and believe. Sabi nga po ni Pastor Wilbert, kung atin daw pong papaniwalaan yung mga prophetic declaration, ito po yung paraan para tayo'y mapaposisyon upang tayo ay tumanggap muna ng biyaya. May matatanggap tayong grasya. Na ano ang gagawin ng grasyang iyon? Maghahanda sa atin at magkwakwalipika sa atin para maranasan kung ano po yung na-declare na ating pinaniniwalaan. Kaya po, napakahalaga na ang bagay na ito'y paniwalaan natin because our faith, ang sabi po doon, faith without work is dead. So itong believing na ito, itong sinasabi na paniniwala natin sa prophetic declaration, this must be backed up with our actions. Our actions should prove that indeed we are believing. And ang mangyayari po when we are backing up our faith with our works, we are actually positioning, we are aligning ourselves to receive yung grasya upang maihanda po tayo na ma-qualified to fully experience kung ano po yung ating pinaniniwalaan. Kaya po mga kapatid, let our actions go hand in hand together kung ano yung pinaniniwalaan natin. Let our faith produce action that will back up yung ating pananampalataya because yung ating pananampalataya sa isip has no power to manifest or to position us in the dimension of experiencing the fruitfulness nitong prophetic word na ito sa atin ng Panginoon. So ating pong pag-usapan, why is it important for God's kingdom to manifest in our lives? Mayroon po akong dalawang bagay na nais ibahagi sa inyo base po sa aking pagbubulay-bulay, sa aking personal na pagbubulay-bulay ng kapahayagang ito ng Panginoon sa 2023 that this year is a year of kingdom manifestation. So ang tanong po na nais kong ibigay sa atin, bakit mahalaga? Or mahalaga ba na ang kingdom ng Diyos ay mag-manifest o makita o sa ibang salita, mahayag sa ating mga buhay?
Of course, I would believe na ang sagot nating lahat dito is syempre naman, oo naman. So bakit? So number 1, let me give my number 1 reason. Number 1, because manifesting God's kingdom in our lives is a proof that we are truly citizen of God's kingdom. So yun po yung number 1 kong dahilan kung bakit importante na ang kingdom ni Lord ay mag-manifest sa ating buhay. Sapagkat yung manifestation ng kingdom niya sa ating buhay, yun yung proof na tayo ay mga tunay na mamamayan ng kaharian ng Diyos. Sabi po sa Philippians 3:20, but we are citizens of heaven, where the Lord Jesus Christ lives, and we are eagerly waiting for Him to return as our Savior. So maliwanag po dito na tayo ay mamamayan na ng kalangitan. Nung tanggapin natin si Kristo, tayo po ay nakapasok sa Kanyang kingdom. Tayo'y naipanganak sa Kanyang kingdom. And nung tayo maipanganak sa Kanyang kingdom, we have acquired our citizenship sa kingdom na ito. Na kung saan po, sabi pa sa Ephesians 2:19, therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of God's household. So maliwanag po, fellow citizens, ang isa po nating identity nung tanggapin natin si Kristo ay ang pagiging mamamayan ng kaharian ng Diyos. So bawat nationality po sa buong daigdig, tayo po ay may kanya-kanyang identity. Mayroon tayong tinatawag na Pilipino, may tinatawag na Japanese, may tinatawag na American citizen. Depende kung saan kang bansa geographically ipinanganak mostly. And ganun din po tayo. Nung tayo maipanganak sa kingdom of God, we have become citizens along with the saints. O, tinan mo na, yun pa yung isa nating identity. We are citizens, we are saints, and we are members of God's household. Tatlo po yung identity dito sa Ephesians 2:19 na bunga ng ating pagkilala sa Panginoong Jesus. We became citizens of God's kingdom, we became saints, and we became members of God's household. Ano po? Sabi pa sa John 3:3-6, Jesus replied, truly, truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless he is born again. How can a man be born again when he is old? Old, Nicodemus asked. Can he enter his mother's womb a second time to be born? Jesus answered, truly, truly, I tell you, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and spirit. Flesh is born of flesh, but spirit is born of spirit. So, maliwanag po dito na ang pagkamamamayan po ay naa-acquire natin sa iba't ibang paraan. At dito po sa talatang ito ay sinabi po doon that our heavenly citizenship was acquired by birth. Nung tayo maipanganak, same thing din, na-acquire natin ang ating citizenship sa bansang ito ng Pilipinas nung tayo maipanganak sa lupaing ito ng Pilipinas. That is why tayo ay ipinanganak na mga Pilipino. We acquire our nationality as Filipinos by birth. Same thing din po. Let me discuss 4 ways to acquire citizenship. Number 1, we can acquire citizenship first is by birth. Second po, na pwedeng maka-acquire ng citizenship ang isang tao is by naturalization. Ang ibig sabihin po ng naturalization is you are changing residence. Yung nagmamigrate tayo, lumilipat tayo ng bansa, and we are giving an oath of allegiance to a particular government or country na kung saan ay gusto nating panuluyan. Yan po yung nangyayari sa mga nangingibang bansa na kung saan po ay sila ay nakaka-acquire doon ng citizenship after kung ilang mga taon, depende sa
Depende sa policy ng bansang iyon na kanilang lilipatan. Ano po? So, yun po yung tinatawag na naturalization. At sa naturalization, we all know na kailangan mong itakwil yung bansa na pinanganakan mo para yakapin mo yung bansa na iyong pinagkapanganakan. Ganon din po sa atin. Tayo ay naging mamamayan na ng Kingdom of God. At kung tayo naging mamamayan na ng Kingdom of God, dapat po'y magkaroon tayo ng pagtatakwil sa Kingdom of Darkness na dati nating kinapalooban. Because tayo po ay nadito na sa Kingdom of God and we are here at tayo na ipanganak na dito, tayo mamamayan na dito, hindi pa pwede na ang daladala nating batas at mga prinsipyo at panuntunan sa buhay ayun pa rin na kinaugalian natin o kinalakhan natin sapagkat tayo ay lumipat na ng citizenship. Ang isa pa pong bagay, upang maka-acquire po tayo ng citizenship is by marriage. Isa po yan. Alam natin na pag nakapangasawa ka ng ganitong lahi at doon kayo kinasal, pwede ka makakuha ng citizenship dahil ikinasal ka sa isang tao na citizen ng ibang bansa. Ang isa pa pong paraan to acquire citizenship is by having a parent who is a citizen of that country. Halimbawa, ikaw ay anak ng Pilipina at Hapon. So, pwede ka na makakuha ng citizenship sa Japan kahit ikaw ay dito pinanganak sa Pilipinas, you can have a dual citizen dahil ang tatay mo is a Japanese. It can be. So, marami po. Yan po yung 4 na basic na kapamaraanan kung paano po nakaka-acquire ng citizenship. And what amazes me here is that tayo na ipanganak na muli, ginawa ng Panginoong Jesus iyan. Maliwanag po doon sa John chapter 3. Tapos, tayo nag-change of residency. Hindi na tayo taga-kingdom of darkness, na-transfer na tayo sa kingdom ni Lord. We change an residency and we are changing our allegiance. We are putting our allegiance into this kingdom. At ang isa pa is, diba, we are bride of Christ. Kaya, by marriage, ay talagang yung citizenship na yun, legal tayo. At pang-4, we have our Father. Tayo po ipinanganak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya po tayo ay mga anak ng Diyos na ipanganak tayo. Tayo hiningahan ng Espiritu Santo. Binuhay tayo spiritually. And our Father in heaven, He became our Father. Grabe. Kaya talagang change tayo ng citizenship. Talagang tayo ay, itong 4 na ito, applicable sa ginawa ng Panginoon para sa atin. Grabe si Lord, nakakamangha. Hindi lang by birth, kundi lahat ng ito, tinuhog ng Panginoon. Kaya talaga, ang citizenship natin ay solid na solid that we are citizens of God's kingdom. Kaya po, bilang ikaw ay mamamayan ng kahariang iyan, ay marapat lamang na as citizens of a particular country, each carries their own culture. Marapat lamang na makita na ang bawat bansa po ay may kultura. Ang isa pong maliwanag na pwede mong pagkakilanlan sa isang tao kung ano ang kanyang citizenship, when we talk about citizenship, is kung ano yung kultura. Yan po, halimbawa, kapag ka po tayo'y nakakita ng nakakimono o yung kimono pong damit, alam natin na either Japanese yan, malamang Japanese po ang nationality na yan. Pero kita mo, tayo as Filipino, ang national costume natin actually is, barot saya. So, depende sa kultura. Makikita mo, madali mong masabi. Kaya lang ngayon sa ating panahon, yung damit, medyo mahirap na, maliban na magpa-national costume nga. Pero pag tumingin ka sa buong daigdig, parang iisa na ang costume para makikita mo na lang yata ang pagkakakilalan. Mga Muslim. Ang Muslim kasi, meron silang sariling damit. Kung minsan nga, napapaisip ako, mga Muslim talaga, sila ay walang problema sa kanila kahit matakpan sa kanila lahat ng bahagi ng katawan nila.
proud pa sila doon, pero ang mga mananampalataya, hindi mo na ma-identify kung sinong mananampalataya at hindi pagdating sa pananamit. Ano po? Bakit? We are having a global culture with regards to fashion. So, isa po yung mapapagkakitaan mo ng kultura. Ano pa? Yung pag-inom ng tsaa. Tayo po sa mga Filipinos, we are not used in drinking tea after meal. Pero ngayon, because foreign culture has been introduced to us, the Chinese culture, the Japanese culture, the Korean culture of drinking tea, ayan po ay atin na ding na-acquire. Some of the Filipinos are also drinking tea after meal. Drinking coffee. Hindi din dati natin yan kultura. Pero nung may introduce sa atin ang foreign culture, ay niyakap naman natin. So, depende po kung anong kultura. So, ang akin lamang pong ibig puntuhin dito, bawat bansa may kanya-kanyang kultura. Pangalawa po, bawat bansa may kanya-kanyang mga batas. Kaya nga, kapag mag-a-acquire ka ng citizenship mo through naturalization, i-require ka ng bansang iyong gustong gusto mong maka-acquire ng citizenship. Kung ikaw ay galing sa foreign land, kapag gusto mo maka-acquire ng citizenship sa isang bansa, kailangan mong pag-aralan ng kanilang mga batas. Hindi yan basta-basta ginagrant. Bakit? Because once you are a citizen of a particular country, you are now entitled of the privileges ng bansang iyan, of every services of the government and privileges that they can give sa mga natural citizen, sa mga citizen nila who acquired it by birth. Kaya, isang nire-require pag ikaw ay magmamigrate sa ibang bansa o ikaw ay mag-a-acquire ng citizenship sa isang magandang bansa or first world country in particular, karamihan naman talaga nag-migrate sa mga, ang category is first world country. And we all know na hindi ganoon kadali na maka-acquire ng citizenship sa mga first world countries. Ano po? And ang isang requirement is, kailangan alamin mo yung mga batas doon. Para yun ang iyong mai-practice. Ano po? So, in short, every country ay may kanya-kanyang batas. Same thing din. Dito sa ating na-acquire na citizenship, in God's kingdom, through Christ Jesus our Lord. Tayo rin ay kailangang mag-aral ng mga batas dito at prinsipyo upang ito ay ating malakaran dahil tayo ay mamamayan na. At kung tayo mamamayan na ng kingdom na ito, ang proof nito is pinapractice natin yung mga laws and principles nito. Magkagayon, ang pagpapractice ng laws and principles, sabi nga po ni Pastor Arnel, isa po iyan sa mga pagkakakitaan o makakakitaan ka na ikaw ay talagang mamamayan ng kaharian ng Diyos. At ang benefits nito sa iyo is talagang pag prinactice mo yung laws and principles, baback up talaga sa iyo yung bansa na nire-represent mo. Also, a citizen of a particular country must observe set of values. May kanya-kanya po iyang pagpapahalaga. At ano pa, isa pa po is they use their own language. May kanya-kanya pong lengguwahe. Kaya sa kaharian ng Diyos, hindi kasali yung lengguwahe na nagmumura, hindi kasali yung lengguwahe na nagrereklamo, hindi kasali yung lengguwahe na namimintas. Wala yung mga language na yan, yung mga foul languages na yan, yung mga, anong tawag dito, yung mga mahahalay, malalaswang pananalita. Hindi yan kabilang sa ating lengguwahe. Bakit? Dahil tayo taga-kaharian na ng Diyos at sa kaharian ng Diyos, walang mga ganoong lengguwahe. Ano po? One of the easy way to know the citizenship of a person is through his culture. Ano daw po ang mga bumubuo sa culture? Fashion, language, food, laws, and principles, etc. as I have discussed earlier. None of us were born with a culture.
We were born rather into a culture but not with a culture. Lagi po ito, nung tinidiscuss po ito sa amin ni Pastor Arnal tungkol sa kultura sa Kingdom of God, ay ito po ang isa sa mga puntos na idiniinya. Wala po sa atin dito na ipinanganak na tayo may kultura na. Ang isang sanggol na bagong kapapanganak, wala pa siyang kultura. Pero tayo'y naipanganak na sa mundo na mayroong kultura na huhubog at huhulma sa atin. Nakahanda na, nakaredy na yung culture na huhubog sa atin. Katulad po na nangyari sa atin, nung ipanganak tayo, kaya po bawat pamilya may kultura. Mayroong ang pamilya ay may kultura na pag alas 6 ng hapon, dapat lahat nasa bahay na. Dapat sabay-sabay kumakain. Meron naman pamilya na kultura nila na hindi sila sabay-sabay kumain. Merong pamilya na kultura nila na ayaw nilang kumain ng bahaw o yung malamig na kanin. Yung iba naman, kultura nila na okay lang na kumain sila ng malamig na kanin. Na may mga pamilya na kultura nila, kung ano yung ulam sa tanghali, yun na rin sa hapon. Meron naman mga pamilya na ayaw nila na nag-uulit ng ulam. So, depende sa culture. So, ganun din tayo. Nung ipanganak tayo, ang first and foremost culture na nakahanda na maghubog sa atin ay yung kultura na mayroon ang ating mga mahal sa buhay o mga magulang na kakagisna natin. Ano pa? Paaralan. Ano pa? Yung ating lipunan o yung ating society, yung ating mga kapitbahay. Kaya makita mo, kapag ang magkakapitbahay, kultura doon ay lasingan ng lasingan, most likely, ang bata ay lalaki na normal sa kanya ang mag-inom. Pero sa isang pamilya na ang magkakapitbahay ay walang taas-baba na kultura, walang sugalan, so hindi niya yun kultura. Kaya yan mga kapatid ay nakahanda na. Ano po? So ulitin ko, wala pong ipinanganak sa atin na may kultura na, pero nakahanda na ang kultura na huhubog sa atin. Ganun din naman. Yun nga lang ang pagkakaiba sa Kingdom of God. Bago tayo makakilala sa Panginoon, nahubog na tayo ng kultura na mayroon tayo sa ating kapaligiran. At mostly, ang kulturang iyan ay kultura na mula sa Kingdom of Darkness. Hindi lang mostly. Surely, ang culture na iyan ay kung tayo hindi lumaki kung ang ating mga magulang ay hindi pa mananampalataya at tayo yung naunang mananampalataya, malamang ang kinalakihan natin ay culture of darkness. So, iba namang usapin kapag ang mag-asawa ay nakakilala na sa Panginoon nung sila'y magkaanak. Purihin ang Panginoon sapagkat advantageous po iyon na ang bata ay maimulat sa kultura ng kaharian ng langit. Yun ay kung ang mga magulang ay hindi lamang relihiyoso at relihiyosa, kundi talagang nagkakaroon ng pagpapraktis ng kultura at batas sa kaharian ng Diyos. So ang mai-impart na rin sa sanggol na lalaki ay kultura ng kaharian ng Diyos. So yun po, according to scientific definition, culture means to grow in a prepared medium. Naihanda na po. God's kingdom has its own culture and God is expecting us now, being citizens of His kingdom, to manifest its culture. Tandaan natin mga kapatid, ang kaharian ng Diyos may sariling kultura iyan. At ang kultura sa kaharian ng Diyos ay hindi mag-a-adjust para i-cater tayo sa ating kultura na kinalakhan. Kundi tayo ang mag-a-adjust upang ating yakapin kung ano yung existing culture, values, set of values, laws and principles sa kaharian ng Diyos. At inaasahan ng Diyos na tayo ay mag-a-adapt sa culture na ito sa kanyang kingdom. Kung paano po yung analogy na ang isang tao na nagmamigrate from a third world country going to a first world country, you have to adapt
You have to embrace the culture, the laws of that nation na hinahangad mo ang citizenship. Same way din. At sila, ine-expect nila yon. Sa first world countries, ine-expect nila na i-adapt mo, yayakapin mo, and that you will pledge allegiance on that country at the expense of i-disown mo yung dati mong bansa na doon ka pinanganak. Ganon din naman sa kingdom of God. God is expecting us na tayo ay yayakap sa kultura ng kanyang kaharian. At hindi bastang yayakap, kundi ito ang imamanifest natin sa ating buhay. Romans 12:2, don't copy the behavior and customs or pattern culture of this world, but let God transform you into a new being, into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good, pleasing, and perfect. So the culture we are practicing will speak on behalf of our citizenship. So mga kapatid, kung anong culture ang ating pinapractice, ito po ang magsasalita on behalf kung saang mamamayan tayo o kung saang bansa tayo nagmumula. Kaya po kung tayo'y taga kaharian ng Diyos at mamamayan sa kaharian ng Diyos, dapat pong mag-manifest sa ating mga buhay ang kultura sa kaharian ng Diyos sapagkat ito ang proof na tayo ay mamamayan nga ng kahariang iyon. Muli po, isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. God bless you at salamat pong muli, Pastor Wilbert, Pastora Jasmine Butyal, to the whole SCB team at magi pong kala Pastor Arnel at Pastora Merly. Pinagpalang hapon pong muli sa ating lahat.